Magandang umaga ulit. So yan, at ako ay ito magbabaklas. So gusto ko lang magpasalamat sa mga aking followers at mga viewers ko diyan. So lalo-lalo sa mga kabaro, OFWs, mga butcher natin diyan sa kung saan mang panig ng mundo. So maraming salamat yan sa mga followers ko na solid supporter ko dito sa aking Facebook page na 'to, sa YouTube channel ko, sa TikTok account ko. So maraming salamat talaga. Kasi malaking tulong 'yan nagagawa niyo para sa akin kasi tutuusin na lahat ng mga aking kinikita or sa aking 'yan nasasahod dito ay napupunta naman sa bahay or sa pamilya ko. So maraming napakalaking tulong ho niyan at ito, yun nga. So nag-day off sila nung itong Sunday. So or tomorrow by Monday, so tutuloy nila yung paggagawa nito, ng bahay na 'to. So yun nga, at pagkatapos maituloy 'tong anong 'to, then tingnan ko kung ano magiging susunod na project ko. At yun, isa pa, malaking ano 'to sa akin na mabuo o maayos 'tong bahay ko kasi isa pa nga tulad ng sabi ko sa inyo, hindi naman siya gano'n matibay na bahay. At hindi naman siya talagang totally na 'pag dumarating ang bagyuhan nag-aalala ako sa pamilya ko. Kasi nga hindi siya gano'n kasing tibay na inaasahan ko. Kasi 'pag munting lakas ng hangin, bagyuhan dito sa lugar namin, medyo nakakatakot kasi, nasa senaryo ka na nakalog na yung bahay mo pagdating ng bagyuhan, na hindi mo alam na kung lilipad ba ang bubong mo o lilipad ba ang bahay o as in talaga nakakatakot siyempre lalo na sa pamilya na gusto mong protektahan pagdating ng sakuna. Siyempre wala naman tayong magagawa pagdating sa ganyang mga disaster. Ang magagawa mo na lang, magdasal at humingi ng ano sa Panginoon. Bagamat ano, siyempre kailangan natin magawa ng paraan o solusyon ng isang ano, katulad ng isang bahay kong 'to. So yun na lang ang solusyon ko, at yun nga, gusto ko lang magpasalamat ulit sa mga tulong na binibigay niyo sa akin, lalong-lalo na sa panonood niyo sa mga vlog ko, sa video kong 'to, sa pagbabaklas ko ng baboy, sa tutorial ko. So hindi ako makapagawa ng tutorial kasi nga mostly ng ano, ng ginagawa ko ay hindi siya. Kung primal cuts to deboning, puwede naman, kaya lang hindi naman lahat ng parts magagawa ko ng to ano. Kung halimbawa mag-aano tayo ng yung tinatawag natin na pang trade test sa pagbabaklas, depende siguro 'pag, ma-reach ko yung malaki-laki na sahod ko, so siguro ma maglalabas ako, magbibigay ako ng isang baklasan na sa aking ano, sa half carcass ko na primal cuts to deboning. So magpa-primal cuts to deboning tayo 'pag naging maganda ang revenue natin. So yan, tingnan natin at gagawa tayo ng paraan para diyan sa anong 'yan, sa primal cuts to deboning na 'yan. So anyway, may mga aso na nagkakagulo din sa gilid ko at may dumaan lang na tao, nagkakagulo na. Pasensya na kayo kasi ganito ang mga aso namin dito, matatapang. May dumaan lang na tao, nagkakagulo na. O yan. So, yun na nga. Anyway, ito nga, primal cuts to. So, tinatanggal natin dito yung kulani, yung ano nung sa ulo. So, lagi ko naman yung ginagawa, yung pagtatanggal sa kulaning yan. Kasi ayoko naman ibebenta ko sa aking mga suki na may kulani yan. So, yan, tinatanggal ko yan. And then, dito, sa part na to, so tatanggalin natin ng konting liig. At napapatingin sa akin dyan yung may-ari. Babawasan natin ng konting liig. So, kaya nagbibiro ako dyan. And then yun, babawasan ko yung liig ng ano, and then yung batok, babawasan natin. Kailangan natin bawasan ng konti. Yan. Tapos, tanggalin natin yung sa hamleg natin. So, and isod pala. Kalimutan ko magtitimbang pala tayo diyan. So, pasensya na kayo. Kalimutan. Timbangin natin itong ano. Ang purpose nga pala nito, so bigyan ko kayo ng idea sa pagtitimbang kasi para lang malaman natin kung magkano ang babayaran natin sa
mismo may-ari ng baboy, 'yan. So, tinitimbang natin 'yan, and then kaharap yung may-ari ng baboy para malaman natin kung magkano talaga ang babayaran natin sa kalahating baboy. So, sa mahal ng puhunan ngayon, so 'wag na po tayong magtaka sa presyo ng baboy at napakamahal ng puhunan. At hindi naman ho kami magtataas ng presyo dahil lang ho sa gusto ho namin, kasi depende ho 'yan sa nagbabagsak sa amin ng baboy kaya ho tumataas ang presyo namin. Hindi ho naman kami magtataas ng presyo kung hindi ho 'yan ay kung hindi ho kami, tinataasan ng supplier, ayun po. Kaya depende na po 'yun sa aming supplier. 'Yan, anyway, tapos na tayo magtimbang, natimbang na po natin 'yan, and then ito na 'yan, na tayo, magbabaklas na tayo ng pork chop sa pork chop, liempo sa liempo, pigi sa pigi, and then kasim, 'yun. So, asa ng konti at para matanggal natin yung pigtail, 'yan. Tanggalin natin yung pigtail na 'yan. So, para maalis natin 'yan at patingin na naman yung mga kaibigan ko dito, ang aking mga katropa, 'yan. At 'yan, tinanggal natin. So, basic na basic naman yung pagtatanggal natin diyan. Yung puwede naman tayo magturo, kaya lang di siyempre, kung medyo malayo kayo sa area ko, sa lugar ko, medyo mahihirapan po tayo kasi isa pa, sa lugar ko, kung gusto niyo talagang matuto, eh, yun yung isang bagay na magiging problema niyo is yung titigilan niyo. Kasi ang bahay ko naman hindi siya katulad niyan, makikita niyo naman sa vlog ko, hindi naman gano'n siya kalakihan. So, ilang kami dito sa pamilya dito sa isang bahay, so marami-rami kami. Then lahat ng namin space dito sa bahay, okupado na. Anyway, 'yan. So, pork chop and then liempo. So, 'yan, diretso lang, para ka lang nagguhit ng lapis, tuwid na tuwid. 'Yan lang naman 'yan, ganyan lang naman. Pero sa mga tulad ng sabi ko nga, sa mga gustong matuto, so bibigyan ko naman kayo kung gusto niyo talaga matuto, sa nito, sa pagpo-primal cuts na 'to, sa pagde-deboning na 'to. Isa-isahin ko para sa inyo kung gusto niyo talaga matuto. So, dito sa part na 'to, binuo ko yung ribs. So, kung papansin niyo sa ibang ko, hindi ako nagbubuo ng ribs ngayon, nagbubuo na ako ng ribs. So, ganyan lang naman ang pag-aano niyan, anuhin mo lang sa galing ilalim, and then 'yan, tanggalin natin 'yan. So, 'yan, tanggal na 'yan. At 'yun, maraming salamat nga pala uli, at so sa nakikita ko ngayon, yung nagiging revenue ko is nagiging maganda, at sa tulong ninyo, eh, 'yun, at kung hindi dahil sa inyo, hindi naman 'yan tataas yung revenue ko, at hindi lalaki ang kikitain ko dito sa page na 'to, kundi sa mga solid supporter ko. Siguro 'pag medyo lumaki tayo, naka 100K followers na tayo, medyo tayo, magpapamigay tayo ng mga aking mga damit na aking ilalabas. So, sa ngayon, lang muna tayo ng t-shirt na ilalabas ko sa aking merchandise. So, ah, hopefully dumating yung 100K na followers ko, at para pamigay tayo ng sa mga solid supporter natin, siyempre, na at least kahit papaano meron tayong maibigay sa kanila na remembrance. So, 'yan. Anyway, 'yun, tapos na ito, and 'yan, tinatabi na natin 'yan. So, tapos na lahat yung mga nagawa ko diyan. At 'yan, iikot ko na, sasabit ko na lahat ng mga puwedeng isabit dito sa 'to. So, 'yan, kinuha ko na yung mga hook na pagsasabit ko yung aking karne, and then maglilinis na ako ng lamesa, pupunasan ko na siya. At 'yun, napakadali lang naman 'yan, mga kalamyada. So, sa una lang 'yan mukhang mahirap 'pag
ginagawa mo na o siyempre hindi mo pa gamay yung trabaho, so pagtagal mo dito, wala parang naglalaro ka na lang, parang parang yan ganyan-ganyan lang. Para ka lang ano, magbabakasyon sa Boracay habang naggagayat. Siyempre hindi mo naman kailangan na madaliin ang lahat ng bagay na ginagawa mo, eh. Kaya kailangan matapos natin yung trabaho ng maayos, yan. Yun sa mga basher natin diyan at nagsasabi sa mabagal, ayos lang po yan, hindi naman po tayo nakikipagkompetensya sa mga bagay-bagay na dapat gawin lalong-lalo na pagdating sa mga ganitong trabaho. Ang ibinibigay lang po natin ay idea or kung paano magbaklas ng ganito. So yan, at maraming salamat po ulit. Hanggang dito na lamang po ang ating video at sana patuloy niyo ako suportahan hanggang sa aking mga bagong gagawing video. So yan, maraming salamat and see you on my next video.